Hi guys! Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon naman sa ating video ay mag-a-apply po tayo ng abono doon sa ating tinanim na pakwan. Dahil magdalawang linggo na simula nung tinanim natin. So kailangan na nating mag-apply ng abono para continuous yung paglaki niya. So ayan, ipapakita ko sa inyo yung gagamitin nating abono. So ito na yung abono na gagamitin natin. Bali dalawang klase yung ibibigay natin dun sa ating pakwan. So una, ito yung complete fertilizer, tapos pangalawa yung urea. So itong complete fertilizer guys, ito yung nilagay ko nung umpisa, nung simula nung naghukay ako. Ito yung pinapailalim ko bago ko tinanim yung buto. So ito naman yung tubig na gagamitin natin, bali isang timba. So yung mixture na gagamitin ko ay ganito lang. So isang dakot lang ganito. So yan. So ito, yan ilagay natin. Tapos dito rin sa urea. So yan. So ganyan. So haluin lang natin to hanggang sa matunaw bago natin i-apply doon sa ating tanim na pakwan. So yan. So hanggang sa matunaw lang to guys. Yan. So yan. So ito na guys, natapos na nating tunawin yung abono na nilagay natin. So ngayon ay i-apply na natin to doon sa ating tanim. So tara guys, let's go. So ito yung tanim nating pakwan. So 14 na araw to simula nung ito'y tinanim natin. So yan. So ito rin. So medyo lumalapad na yung dahon at malapit na rin tong gumapang. So yan. So ngayon ay i-apply na natin tong minimix nating abono. So bawat puno nung pakwan ay isang lata ng sardinas yung ibibigay natin. So bali pag dalawang puno ay dalawa ring ganito. Method na gagamitin natin ay drenching method. So yan. So yan. So kukuha tayo ng isang lata ng sardinas. So ibibigay natin to dito. So yan. So yan. Yan, ididilig lang natin to. Yan. So bali dalawang puno yan. So dalawa rin yung ibibigay natin. So yan. So yan. So yan. Tapos na natin yung natapos na nating diligan yung isa. So dito naman sa kabila. So yan. So, dito rin. So kailangan kasi natin itong kailangan tayong magbigay ng abono nito guys para yung paglaki ng ating pakwan ay mabilis. Yan. Kasi pag hindi tayo lalagay ng pataba dito ay ang tendency nito ay sa umpisa mataba, pagka ito'y lumaki na magiging payat na to. Yan. At payat yung tanim natin ay hindi magkakaroon ng magandang bunga to. Kaya magbibigay tayo dito ng pataba. Yung tanim natin dito ay nasa 30 lang to, 30 peraso. So yan. So yun. So hanggang doon, medyo doon malaki-laki na rin. Yan. Yan, kaya kailangan na nating magbigay ng pataba dito para yung paglaki niya ay continuous. So yan. So yan guys, na tapos na tayong mag-apply ng abono sa ating tanim na pakwan. So yan, ipapakita ko lang sa inyo yung
mga tanim natin. So yan. So dito naman sa kabilang side, so yan. Laki-laki na. So yan. So yan. So yan. Ito lumalapad na ang mga dahon nito. So yan. So ito malapad na rin to. Maganda yung tubo niya. So ito rin. So yan, hanggang dyan. So yan guys, tapos na tayong magbigay ng abono doon sa ating tanim na pakwan. So bali yung pag-apply ng abono ko nito ay every 6 days. So pagdating naman ng 6 days simula ngayon guys ay magbibigay naman tayo. Bali yung ibibigay naman natin, yung dinidilig natin na ay or yung dami na dinidilig natin ay mag-i-increase. Bali yung nilagay natin ngayon ay 1 lata. So sa susunod naman natin na pagbibigay ay 1.5 na. Kasi yung halaman naman natin or yung tanim nating pakwan ay lumalaki na kasi sila. Kaya kailangan rin nila ng maraming nutrients para sila ay magkaroon ng bunga o at mag-sustain dun sa kanilang mga dahon at saka yung pagbibigay rin nila ng bunga. So nangangailangan sila ng maraming nutrients. So pero pagka sila na may nagkaroon na rin ng halimbawa bulaklak ay iba na rin yung binibigay rin natin na pataba. Meron tayong tatanggalin dun sa una nating ina-apply tapos may idadagdag naman tayo. So ganyan lang guys. So hanggang dito lang muna at maraming salamat po sa inyong lahat.